Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si LJ. Sabi nila ang pinakamasakit na paalam ay yung hindi binigkas ng salita, kundi nararamdaman sa bawat panalamig at pag-iwas. Sa nakaraang episode, nakita natin ang hirap ni Sam sa pagtatago ng relasyon nila ni Bea. Pero habang tumatagal, ang pagpapanggap ni Bea ay hindi na lang para sa kanyang mga magulang, kundi tila naging totoo na rin para sa kanya at kay Gab. Handa na ba kayong saksihan ang muling pagtatagpo ng dalawang pusong dati ay iisa, pero ngayon ay pinaghiwalay na ng takot at pag-aalinlangan? Ito ang part 2. Isang gabi habang nag-iisa si Sam, nakatanggap siya ng notification sa Facebook, isang tag photo ni Bea. Sa litrato magkatabi sina Bea at Gab sa isang family dinner. Nakahawak ang nanay ni Bea sa balikat ni Gab at si Bea nakangiti, isang ngiti na dati ay kay Sam lang binibigay. A beautiful night with the family and a special guest. Finally looking forward to a better future for Bea. Future? Bea? Paano naman yung future nating dalawa? Hindi na nakapigil si Sam. Pinuntahan niya si Bea sa labas ng bahay nito, doon sa madilim na kanto kung saan sila madalas magkita ng palihim. Sam, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo huwag kang pupunta rito, baka makita tayo ni Mama. Anong pakialam ko kung makita tayo, Bea? Nakita ko yung post ng nanay mo. Special guest? Brighter future, Bea? 3 taon tayo nagtatago para lang ipagpalit mo ko sa future na gusto ng nanay mo. Sam, kailangan kong gawin to. Engineer si Gab. Gusto siya ni Papa. Napapagod na rin akong magtago, Sam. Napapagod na akong matakot sa bawat kilos ko. So, ang solusyon mo ay iwan ako? Ang solusyon mo ay sumama sa lalaking hindi mo naman mahal para lang maging normal sa mata nila? Bea, ako yung kasama mo nang walang-wala ka. Ako yung humahawak sa kamay mo nung umiiyak ka dahil sa pressure nila. Tapos ngayon, itatapon mo lang lahat? Hindi ko siya mahal, Sam. Pero mas madil ang buhay kasama siya. Walang tago, walang takot, walang kailangan ipaliwanag. Hindi ko kayang ibigay sa'yo yung buhay na gusto mo. I'm sorry. Mas madali o mas komportable? Pinili mo yung madali kaysa sa totoo? Alam mo, Bea, hindi naman yung parents mo ang kalaban natin dito kundi yung sarili mo kasi hindi mo ko kayang ipagmalaki. Iwan mo na ako, Sam. Magiging masaya ka rin sa iba. Sa iba? Pagkatapos ng 3 taon na ibinigay ko sa'yo, Bea, ang daya mo! Ang daya-daya mo! At doon tumugtog ang katotohanan. Habang naglalakad palayo si Sam, tila naririnig niya ang mga linyang dati nilang kinakanta. Ang sakit, diba? Ang susunod na habang buhay na lang ba ang hintayin nyo dahil sa buhay na ito, naging tuwag ang taong pinagkakatiwalaan mo. Dito tayo magtatapos sa part 2. Umalis si Sam. Bitbit ang lahat ng pangarap nilang dalawa na ngayon ay naging abo na. Si Bea naman naiwang nakatayo sa tapat ng bahay nila sa gitna ng liwanag na gusto ng pamilya niya. Pero sa loob ay punong-puno ng dilim. Tapos na ba talaga ang kwento? O may isang pangyayari pang mapagbabalik kay Bea sa katotohanan? Ako si Ate LJ, nagpapaalala. Huwag mong sayangin ang isang habang buhay sa taong hanggang panandalian lang ang kayang ibigay. Abangan ang huling bahagi.